Coach Oli, merong merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo diyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Oo, dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Nagkasakitan yung dalawang kawakan. Paiyak. Hindi umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrums si Romualdez eh. Oh, parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka? Yung OB, yung opening ng Vox Populi. Kasi napakahalaga ng boses ng bawat Pilipino, lalo't lalo na ngayon. Tsaka gustong-gusto ko itong program na ito kasi talagang boots on the ground. Maririnig ninyo talaga yung boses ng Pilipino. Thank you. Attorney Spokey. Magandang gabi po sa lahat ng nagsusubaybay po sa ating programa sa Vox Populi. Ako po si Attorney Spocky or Attorney Spocky na lamang po. Pinauna ko si Doc Lorraine kasi magkasama kami dati. Tumahan po namin ay ang Anti-Terrorism Council. Aktibo po kami na tinatama yung mga kasinungalingan na nagtutulak at nalilin lang yung mga kabataan natin para mapahamak. Kasama naming nilabanan yon. At mukhang pati yung ibang mga kasamaan sa lipunan, naging kaaway na rin po namin. Itatama ko lang po hindi po ako galit kay BBM. Sorry naman. Sorry. Hindi ako galit kay BBM. Wala pong emosyon. Pero ang aking pagkatao, ang pagiging abogado ko, ang pagiging dating regent ko ng UP, ang pagiging bahagi ako ng CHED. Kasi in-appoint din niya ako eh. Appointed din po ako ng, I was appointed by PRRD, I was appointed by BBM. Pero sa lahat ng nakita ko po, ano man ang aking mga opinion tungkol sa kanya at sa kanyang administrasyon, yun po ay dahil sa kung ano ang aking nalalaman, ano yung aking nakita, ano ang aking naramdaman, at kung ano po talaga yung katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Ng mga lumaban sa komunismo at saka sa mga pagre-recruit ng mga kabataan natin para lumaban sa gobyerno, si Doc Lorraine nasa ibang bansa na, si Pangulong Duterte nasa ICC, nakakulong na, si Pastor Apollo Kibuloy nakakulong. Ba't nasa laya ka pa? Baka spy ka, attorney. Baka kulang pa po yung ginagawa ko. Pero ayun nga, mga banateros, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring SONA kanina. Siyempre mauuna ang prinsesa na mag-react doon sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to na BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya, parang ginaya niya yung yung sinabi ni daw kamag-anak, kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo dyan? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing, it's really too late, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. At hindi yun yung sasalita lang, Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, di ba? Pero ano nangyari in that, from 2025 to 2026, di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtutuong at sincerely na naghahanan tungkol sa project, di ba?
At saka yung mga whistleblowers, yan yung namemeligro ang buhay ngayon, 'di ba? Ano pa, 'di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos who is the mastermind of the plunder, the biggest, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, no? Na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo eh. Kaya naalala ko nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, no? Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko eh. Lagi siyang ganun, kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan, at pag humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain, but he was apologizing, and yet all those things na ipinangako niya, no, talagang tinupad niya, and over and beyond that, 'di ba? Pero ito, parang we're looking at the, of course, there's the speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, no? And he said, hindi daw sila liars. But the Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up their minds about you, no? You are a liar. And you have really failed the presidency. So you're there, you're talking about all of this, and yet what you've shown in the last year is terrible. Terrible, no? So that's my take. Kahit na ano pang sabihin niya, what could have saved this, no? Kung sinabi niya na inako niya, nagsinign ko yung budget na yan, etc. Iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino. Is insulting our intelligence, at hindi yan patatawarin ng Pilipino. Hindi patatawarin, at yung ang daming disconnect. Pero kahit na doon na muna tayo, okay, so doon na muna tayo doon sa sinabi niya na hindi sila mga sinungaling. Wala, the Filipino people have already made up their minds. You are a pathological liar. No, sorry, that's it. Yeah. Ito ang eksaktong sinabi niya, no, attorney, para sa iyo. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit man sa akin ito, pero kailangan nating gawin ang tama. Anong take mo dyan, attorney? Actually, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Nababuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Budweiser. Ano yung Budweiser? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo, at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Walang magsasalita siguro sa mga nakaupo ngayon. Pero usap-usapan yan ng mga, pati sa appointments, sa pagpapatakbo.
Darating ang araw, makapagsalita lang yung mga yan, lalabas ang katotohanan. So totoo na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. At hindi rin siya pangulo ng bayan. Alam mo, ramdam mo yung pinagkaiba na nung panahon ni PRRD? Alam mo siya yung pinuno ko, hindi lang pangulo. Siya ang pangulo, siya ang tatay. Ngayon wala nasan ka? Sa kanya, basta ako ang presidente, call me the Honorable President, call me Your Excellency. Basta presidente siya, nasa kanya yung honor of the title, happy na siya doon. Bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Coach Oli, merong merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Oo, dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Nagkasakitan yung dalawang kawakan. Paiyak. Hindi umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrums si Romualdez parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka? Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano, Tingin ko sino yung nagsabi sa akin. Sabi mo. Pero totoo to, napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Hindi, dadalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao kung ikaw nasa katinuan. Banat ba may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Attorney Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan authority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Ay, alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman nun. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat nga sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, na masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, Oo, ba yan? masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan. Hindi ito hindi doon sa kumakakasuhan. Pag nakulong, yun na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung yung statement ni Martin Romualdez kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman, sabing kakasuhan siya, nagwala siya Ang haba nung kanyang vlog. Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood na talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Doc Lorraine?
Iko-quote ko siya ha, iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they're giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay dyan, no, talagang they really bent the law, no, to put him in that position precisely right now, which is to protect the guiltiest. And he's delivering, no, nagde-deliver siya, talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, you know, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan, yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na ano tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba? Yan ang napakawalang respeto sa Pilipino itong mga ito, mga bastos talaga, na hindi lang hindi lang, kasi si Banat, no, sabi niya, kung mapreso yan, baka totoo. Pero ako, hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako dyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin no? Na yung past na, ano ba yung track record nila? Wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila sa atin paulit-ulit na mga sinungaling kami, mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, all this insanity, di ba? Lahat ng insanity, yung Vice President, ganyan yung ginagawa. No, so much insanity in our country right now, and this is what it looks like, no, na i-moro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, no, drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa sa ating treasury. Oh. Ang problema dyan, Boss D, no, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayong nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka ito nga, itong SONA parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano ba naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga korap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito, ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of negative 27, I think the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na nagsisinungaling ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Para Para doon sa museum ata ni the late Coliseum ng the late Jesse Robredo. Kaya late. Baka late yung Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga Kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes
Diyan, maririnig nyo. Ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, diyan niya ilalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Makakagawa na tayong mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos, yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Di ba? Matinding lakas ng tama, Meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa natin at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw doon sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga, halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na Last SONA niya na to itong na to Saan mamamaalam? Sa SONA. Okay, kala ko sa Pamamaalam niya na yun So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So, ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun. Diba? Ganun dapat. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan Pagtitipid. Doc Lorraine, naniniwala ka ba doon sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot. Di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nila ito magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang ostentatious, no? Yung pagtitipid na sinasabi niya, ang Pilipino ang magtitipid para they can continue yung partying nila, no? So once again, yung pinakamalaking problema dito sa SONA na ito, sa speech na ito ay si Bongbong Marcos mismo. Tinapos na ng Pilipino yung tinatawag na sacred contract sa kanya kasi wala nang tiwala Tapos what does it look like sa ordinaryong Pilipino na nanonood ng SONA? Tapos sinasabi niya yung opening salvo niya, yung sinasabi ni Spocky, di ba, na corruption. Tapos nagpalakpakan ang mga buhaya, 'di ba? Alam ng Pilipino 'di ba? Sakit pa panoorin kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo niloloko ang Pilipino, 'di ba? Na ang kaharap niya mga kakuntsaba niya 'di ba? The Filipino people are not stupid.
Mr. Bongbong Marcos. No, alam nila kung anong ginawa mo. Kaya nga, I mean, we can analyze this, it's terrible speech kasi hinihingi natin ay pagkasona yung malapit sa bituka, di ba? So, yung ekonomiya, yung kagutuman, wala naman siyang sinabi eh. Pero mo yun, historic low yung peso, tapos yung GDP, yung growth rate natin, 2 point something % na sinabi niya last year, 5 to 6%, ang layo, di ba? Pero wala siyang sinabi ngayon. Tapos now, he stays saying there in front of us, puro platitudes, puro mga quotable quotes niya na napaka nakakagalit, no? Nakakagalit kasi marami nang nangyari, nasabi na niya, nagpakita na siya sa Pilipino. Ibang-iba kay PRRD. Kay PRRD, kapag sinabi niya, hindi nga niya sinasabi yun, magtipid tayo. Sinasabi niya yon sa amin, no? Bakit yung aircon naka-on pa? Ganun siya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan, paulit-ulit. Pero bakit tayo naniniwala pag nagsasabi siya ng ganon? Kasi may tiwala tayo. No, at saka yung basic sa good governance na may tiwala ang taong bayan sa mga leaders. No, kasi grabe yung kapangyarihan mo, ang laki-laki ng kapangyarihan mo. May AFP ka, may PNP ka, hawak mo yung pera ng taong bayan. Pero wala, winasak na ni Bongbong Marcos yun. Bakit si PRRD hanggang ngayon nandiyan na siya sa The Hague dahil pinapreso ni Marcos? Isa pa yan, no? Marami talagang seryoso. Pero bakit si PRRD ang tagal na niya out of office, almost 5 years, 4 and something, how many months, di ba? Pero he's arguably still the most trusted and the most powerful political figure and most powerful moral force in our country. Why? Because the Filipino people trust him. Why? Di ba? So, mahalagang bagay yung tiwala ng taong bayan na wala na, binawi na nila. Binawi na nila kay Marcos at sa lahat ng kasama niya. Wala na, tapos na to. Talaga. Wala na. Coach Oli, pagdating sa pagtitipid, meron kang dyan. Ikaw pinakamatipid sa amin lahat eh. Pero alam nyo, hindi dapat nagtitipid. Coming from me, Sabi nyo ha? But seriously, hindi dapat tinitipid yung mga bagay na mapapakinabangan. Ang tinitipid dapat natin yung mga depreciating asset. Yung walang pakinabang sa taong bayan. Pero yung patungkol sa infrastructure, magtayo kayo ng negosyo, trabaho, para pinapakinabangan ng taong bayan, huwag nyo kaming tipirin. Kaya nga, di ba sinasabi ni Doc Loring kanina, tinitipid ni PRRD yung aircon nila. Okay yun. Yeah. Kasi sa kanila yun eh. Pero yung titipirin mo yung taong bayan, gagawang proyekto, tapos gumaganda yung bahay nyo sa Forbes Park. Mali yun. Maling klaseng pagtitipid na yun. Pero kung gagastos ka, katulad nung ginawa ni PRRD nung nagkaroon tayo ng pandemic, dahil yun sa buhay ng tao, gumawa ng infrastructure. Isipin mo dapat yung gagawin mo, kahit patay ka na, nandiyan pa rin, at pinapakinabangan ng taong bayan, huwag mong tipirin. Dapat todo mo yun sa taong bayan. Kaya depende yan kung saan ka magkukuripot, ika nga. Pwede magkuripot sila sa bisyo, ganyan. Di ba? Pwede naman yun. Parang style nila, ako muna bago kayo. No? Oo, pero ang dami kasing mga nabanggit kanina. Isa sa mga nabanggit, yung krisis sa Middle East. Parang nasolusyonan niya eh. Kung makapagsalita siya, parang nasolusyonan niya yung problema ng Middle East, yung kakulangan ng supply ng gasolina. Ang sinabi niya kanina, paring RJ, tsaka Sir Jack, nung nagtaas daw ng presyo sa gasolina, parang daw binigla. Pero tumaas pa rin, di ba? Kung hindi pa nga nag-80 yan, hindi pa magagalit na ang taong bayan nung nag-80 na eh. Nung una siguro mga 78, 90, kaya pa eh. Pero pagdating nung 80, doon na nagalit yung 90 na ang diesel ngayon, ngayon. Pero nung pumalo na ng 80 nung panahon na yon, doon na nagsisigaw ang taong bayan. 180. 180, pumalo na ng 180, doon na nagalit. So, sasabihin niya parang nasolusyonan niya. Paano mo nasolusyonan? Nung tumigil yung gera dyan ng pansamantala, doon bumaba. Tapos yung sinasabi nga nilang yung inamendahan ng Senado na minadali, yung excise tax, parang hindi naman natin naramdaman. Tapos ang binibigay nila yung... Ang excise tax nila, yung kerosene at Kerosene. LPG. Pero yung gasolina Gasolina, diesel hindi. na kailangan natin, wala eh.
Oo nga, kaya tapos ang ginawa pa nila diyan, ayuda na naman. 'Di ba? Ngayon, Sa mga parang napansin ko nga doon sa zona niya, yung sa sinabi niya kanina, puro ayuda lang yung naipagmalaki niya. Ano pa ba yan? Yung tupad, ang dami. Puro ganyan yung mga pinagmamalaki niya. Pero yung talagang masasabi natin na para sa bayan, kagaya nung yung nagkaroon ng gera dyan, alam mo na ginagawa ng sinasamantala ng mga oil company yung pagtaas ng gasolina, yung gera. Bakit hindi mo sinita? Di ba? kung makapagsalita siya. Yeah, boss. Kasi nakakahapot yan. Makakahapot naman yan. Tapos nung pansin ko sa sauna kanina, hapon nila ulam kayo klinik, may sasakunin na maganda. Pakukulong lang pala minsan Oo. Yun lang yung highlight ko. Malala ako, na-content na ako, kulinap ko na. Ngayon, ano naman, lahat ng sinakunin, ako nalulo ko kanina, kaya ako na-late, di ba? Yan, yung sinasabing naman ko, sinaakuhan ko yung mga pinangako niya last year Wala. Ako niya last year, natatanda. Wala. Kaya pala Ito, lista. Ang sabi niya kanina, last year ang sinabi niya, lahat ng paaralan may access sa internet. Yeah. Lahat ng mga bata magkakaroon ng SIM card na may free internet. May nangyari bang ganon? Wala. Nung last year, binanggit niya rin na magkakaroon ng investigasyon. Mahiya kayo. Simula nung last year hanggang ngayon, ilan na ang nakulong? Ano ang nakulong? Lahat nung nag-imbestiga kung sino yung mga involved sa scam, sila nakulong. Tingnan nyo. So, yun yung investigation ginawa nila. Sino yung mga maghuhukay ng katotohanan, yun ang papakulong natin. Pero lahat ng pinangako niya, wala. Pati ay sabi, meron pa palang dinagdag. Yung love bus, libre na daw dapat yun. So, attorney bakit specific na Davao City? Yung sinabi niya na, meron tayong love bus sa Davao City. Di ba? Wala na sinabi kanina? Oo, kanina. Ano Sinabi ba? niya yun. Pati nga yung i-bus ni Mayor Basti. Yun nga. Kinuhan. Sa tingin ko nangasar lang. Actually, ayun na yung problema kanina. Lahat inako niya. Pati sa sports program pinagmamalaki niya. Under my administration, nag-champion si Yala. Wow. Champion tayo sa tennis. Champion tayo sa mga games. Akala mo siya yung raketa, no? Buti nga, baka nga, kaya natalo yung sa Mobile Legends team natin, yung Team Liquid, kaya na-eliminate Ayaw nilang masama sa zona Baka mamaya, pati yung laro nila, sabihin ni Marcos, dahil sa akin, kaya kayo nag-champion. Baka mamaya, dahil dun, kaya Pati yung nagpatalo pagpirma ni Lebron sa 76ers. Hindi, Siya may- posible. Hindi. And that's, it sounds funny, but if you really look at the zona, hear the zona, yun ang ginawa niya. Pinagmalaki niya mga bagay na wala namang programa ang gobyerno kaya nangyari yun. Kinakamkam niya yung accomplishment. Yung 20 pesos per kilo ng bigas. Andun pa rin. 1 port lang yun. 20 pesos. Yung mga highlights Pati yung babala na hindi pipirmahan ng 2026 budget kung hindi ito naayon sa prioridad ng pamahalaan. 2027 na. 2027 budget. Oo. Walang yan. Doc Lorraine. Nakausap daw niya ang Iran. Ewan ko kung sino sa Iran ang nakausap niya. Hindi ba parang dinideny ng Iran yan? Matindi. Parang talagang siya ang nakasolve ng problema ng buong mundo pagdating sa krisis sa gasolina at yan sa Strait of Hormuz. Ang lupit niya. Doc Lorraine. Kaya nga, nakakahiya talaga yung speech na yun, Kunyari kay taong gobyerno, nakakahiya. Kasi talagang napakapangit talaga ng SONA na ito. Parang Diyos me. SONA pa ba yan? Isa sa mga prinamis niya last year, magkaka-growth rate tayo ng 5 to 7%. Tapos 2 point something lang ngayon. 'Di ba? Tapos yung ang dami niyang kinakamkam, nagnanakaw ng credit, 'di ba? Pero pag pinakinggan ninyo, marami doon, mga ginawa lang nila 90 days ago, parang ganyan, yung bigas, yung tupad, yung ganyan. Para lang may masabi sa SONA, nakakahiya sa Pilipino kasi ano ba yung utang natin ngayon? 18 trillion, di ba? Grabe, tapos we have nothing to show for it. Talagang nakakahiya. Tapos yung ipagmamalaki mo, yung puro ayuda ang ginawa mong isang bansa na mga pulubi,
na talagang gumaganyan lang pero yung wala kang ginawa ng mga farm to market roads, mga livelihood, yung talagang na-empower, ang ginawa mo sa mahihirap, ginawa mo pa talagang, yan ang mga corrupt na mga politiko, gusto nila yung mga mahihirap, laging namamalimos sa mga politiko para may utang na loob, di ba? Napakawalang ya. So, itong speech na to, napakabasura, nakakahiya itong speech na ito. Kung ako, kasi ilang years ako kay PRRD, di ba, nakikinig ako ng speech niya. Talagang, in fact, kay PRRD, I was going to say malaman yung speech ni PRRD ng accomplishments. In fact, kay PRRD, sobrang dami ng accomplishments niya. It wasn't enough na isang SONA. He had to have 3 pre-SONAs, 3 pre-SONA. So, buong July, yan yung, and then leading up to, kasi hindi talaga magkasya. And even then, even with the 3 pre-SONA and 1 SONA na substantial, kulang pa, hindi talaga ginawa ni PRRD. So, listening to this, nakakahiya. Dapat mahiya kayo sa Pilipino sa ginagawa ninyo. Napakawalang hiya. Isa pang na-tackle niya is yung tulong sa OFW. Attorney and Coach Oli, tulong sa OFW. Ikaw, galing lang tayo nung nakaraan sa Hong Kong. Sa tingin mo ba talagang natulungan niya yung mga OFW? Minumura nga si Claire Castro sa Sinusukan niya sa doon. Yun nga ang pinagkaiba di ba? Doon pa lang makikita natin, pag si BP Sara pumunta sa ibang bansa, pinagkakaguluhan. Pag si Bongbong Marcos pumunta sa ibang bansa, ginugulo. Kasi puro kapalpakan ng kasi kung talagang nakatulong siya sa OFW, mamahalin ka niyan. Bakit si BP Sara mahal na mahal ng mga OFW? Doon pa lang makikita mo Even yung betrayal of public trust. Pero kita nyo, sa survey, ang taas ng kanyang trust rating. Si Bongbong Marcos, bagsak. Doon pa lang makikita mo na sino nag-betray sa tiwala ng taong bayan. Hindi siya. Kahapon ko lang sana next administration, i-implement na yung pag-legal ka sa circle, bawal ka mag-SONA. Pwede Huwag kami maniniwala sa legal Akala ko si Lelek. Cha. Akala ko si Lelek. Bakit nag-ganun legal, umuwi ka na lang. Maglakaw ka na lang. Cancel SONA, no? Cancel SONA na pag negative. Mag-SONA ka sa bahay mo lang, di ba? Nakakaya, legal, ano yun? Negative tas nagmamalaki ka, no? Oo nga, no? Meron sa accomplishment. Binilang ko sa kamay ko, sa kamay ko lang, 5 to 5. Hindi umabot? Hindi naman yun Wala, hindi naman. Sinawanin pa mga Paabuso yung Attorney, yung OFW, natulungan daw niya ang OFW at isa pa yung sa pamilyang Pilipino, yung tax reform. Gusto daw niya mas lumaki ang take home ng mga Pilipino. Ayun nga Actually, bilangin mo yung mga pinalakpakan talaga siya. Talagang, tama yan. Ano yan? Yung tax reform. Hindi siya pinalakpakan. Attorney, doon sa doon sa sinabi niya yung kakasuhan yung pinsan niya. Wala, walang pamalakpakon. Nag-isip. Oo. Kasi baka madamay. Pero yung sa tax reform, una yung sa tax reform muna. Kasama yun dun sa mga sinabi niya na talagang, tax reform, gusto ko mas mataas, mas malaki ang may iuwi ng mga manggagawa. Okay, sige, maganda yan, tama yan. Isama na rin dito, sinabi niya, yung systems loss, yung mga kinakarga sa mga kuryente. Sa kuryente, yung naluluging kuryente dahil may jumper, ang nagbabayad doon yung mga consumer Dinadagdag yun yung systems loss. Sabi ang maganda rin yan. Ito yung nakakatawa doon. Lahat ng sinabi niya maganda. Pero yan yung mga bagay na 2022 pa lang, sinabi na sa kanya na dapat gawin. Nasaan ka? Ano ka? Natulog ka? 4 na taong kang tulog? Ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? Kung talagang seryoso siya na para sa taong bayan ito, dapat dun pa lang ginawa na niya. Ang problema, gagawin niya ngayon kasi nga kailangan niyang pagtakpan lahat ng kamalian at kabalastugan na ginagawa nila. OFWs naman. Tama yun. Kung mahal ka ng OFWs at napadali mo ang buhay nila, mamahalin ka nila Mga yan pa. Ang lakas ng utang ng loob, yung sense of, yung paghahanap nila ng magkakalinga sa kanila. Meron malakas yan Pero ang problema, ano na ba ginagawa sa mga OFWs?
Parang, ito nga naalala ko, parang bumalik tayo nung panahon ni Pinoy. Kasi dati, naging kliyente ko, ako yung abogado sa Tanimbala OFW. Yun na, yung kay Nanay Glon nun. Ang isang kinagalit talaga namin doon, at dahilan din kung bakit napamahal sa akin si PRRD, nung panahon tinutulungan ko siya, ang tawag sa amin, kontra gobyerno raw kami. Paninira lang daw yon. Ang sinasabi lang naman namin, OFW yan. Nagtatrabaho yan. Tapos mabibiktima sa sarili nating bayan. Yung isang opisyal pa noon na sinabi, hindi naman OFW concern yan. Dito nangyari sa Pilipinas yan eh. Hindi naman nangyari abroad. Papunta siya sa kanyang trabaho. Connecting flight. OFW concern yan. Parang bumalik tayo sa panahon na yon na ang gobyerno walang pakialam sa mga OFWs. At ang mga OFWs ngayon, ramdam nila na walang pakialam sa kanila. Mahalaga lang sila pagkakailangan ng pera. Baka attorney yung yung pagtatago, yung utos niya nung nakaraan na magtago sa ilalim ng lamesa. Baka yun yung ibig niya sabihin na tulong sa mga OFW. Oo nga, parang ano yan ayoko nang banggitin yung sinabi dati. Pagka kayo abusuhin ng mga amo nyo, enjoyin nyo na lang. Meron dating nagsabi nun parang ganun yung pag-iisip ulit ng gobyerno Hindi tulad dati nung kay PRRD, ramdam ng mga tao Pagka pagka ginibo kami, pagka inabuso mo ang Pilipino, alam mo, na back up ka ng presidente mo. Tatay mo At yung tatay mo, sabihin, maghirap ng bansa namin, titigil namin, pull out lahat ng Pilipino dyan. Tulad ng ginawa niya sa Kuwait. Simple. O hindi natauhan ng Kuwait doon. Yung system loss po, matagal na po dapat na tinanggal, 2022 pa. So hindi po siya nawala. Hindi nawala yung system loss, nawala yung kaba ng bayan. Ang nakakatawa doon, Master Judea, pinagmalaki niya kanina na parang matatanggal na. Ang sinasabi pala is, amyendahan natin yung IPIRA law. Ipinopropose pa lang pala. Kung makapagsalita, akala mo naman, natupad na. Pati nga yung VAT Di ba? Batman. Si Batman nandun. Hindi, May Ant-Man na may Batman Hindi, pa. pero pagdating sa tax, tingnan nyo. Punta na lang tayo sa klarong halimbawa. Yung excise tax sa langis. Di ba? Ang excise tax, sabi niya, dahil tumataas ang presyo ng langis. Marami nagsabi, ganitong gawin mo. Tanggalin mo yung excise tax kasi hindi naman lugi ang gobyerno. Dahil malaki yung gas, malaki yung kita naman, tumaas ang presyo, tumaas din yung tax niyan. So, yung income tax, pwede mong makukuha mo na yun doon. Yung excise tax ng diesel at gasolina, yan. Kaya nga minadali yung batas. Di ba? May pa yan, priority bill. Nung lumabas na yung batas, ano ginawa niya? Ang tinanggalan niya lang ng excise tax, kerosene at LPG. Tapos ang ano niya, hindi kasi, hindi naman, konti lang ang makikinabang dyan. Talaga lang kaya nga minadali yun para precisely for those two items. Bigyan pa siya special powers para May special powers pa. Ano ginawa? Wala. So yung systems loss tax na yan, ang pakiramdam ko dyan, magkakaroon ng batas, ilalagay ang discretion sa presidente, pero Budol na naman. budol na naman yan. Doc Lorin, yan, pupusta ako dyan. Doc Lorin, usapang OFW, nandiyan ka ngayon sa Europe. nandiyan ka ngayon sa Japan. Alam ko naman na nakakausap mo yung mga kababayan natin diyan, mga Pilipino. At isa sa mga patriotic na mga OFWs nandiyan dyan sa Japan. Anong masasabi mo? Pilipino, OFWs, migrant workers diyan sa Japan. Alam nyo, yung nakita natin kay Vice President, 'di ba, sa London, yung yung pagpunta niya the other day doon, 'di ba? Tsaka pag nandito kahit saan siya pupunta na bansa, grabe yung turnout ng mga OFWs. Oo, mahal nila si PRRD, oo, mahal nila ang Vice President, totoo 'yan, But I think that somebody who can inspire that kind of crowd, yung ganyan na walang suporta ng embahada yan, walang suporta yan walang pondo yan, walang government assistance yan, walang pondo yung mga niya, kanya-kanya yan. When you can inspire something like that, ibig sabihin you have tapped into something bigger than yourself. So this is bigger than the Vice President, this is bigger than PRRD. And I think what it is the rage of the Filipino people. Galit na ang tao sa pinaggagawa
Bongbong Marcos, yung impeachment, yung incarceration ng mga whistleblowers, galit na yung pagnanakaw, no? Yung nakikita nyo phenomenal yung crowd, no? So for si Bongbong Marcos, ano naman niya, wala naman talagang pakialam yan no? At this point, alam na natin wala siyang pakialam sa mga OFWs. Binaboy pa ni George Garcia yung elections, no? Dito sa mga OFWs, malaki ang galit, no? Unlike PRRD, no? One of those things na talagang very touching. Si PRRD kasi, buti na lang maganda nag-uusap tayo dito. Kikilala natin siya, di ba? Yung puso niya, totoo talaga. No? Hindi siya nagfe-fake. No? Biro mo, bago pa lang siya pag-upo na president, agad-agad kinausap niya ang Hong Kong government na bawal yung pag-wipe ng mga windows kasi ang dami nahuhulog sa mga high-rise na mga Pilipina. Alam niya yung, kahit yung sinasabi niya na yung balikbayan box, wag niyong gagalawin yan kasi sacred yan. Yan dyan yung pagmamahal ng mga nanay. Alam niya, ginawa niyang business na alamin yan. Kasi bakit? Kasi mahal niya talagang may hirap at yung mga OFWs, etc. No, sa madaling salita, si Bongbong Marcos, pinakita niyo talaga itong 4 and something years. Wala siyang pakialam sa OFW, wala siyang pakialam sa Pilipino. Ang may pakialam lang siya sa pera. Yun lang, at saka sa kapangyarihan. Yun ang maliwanag na maliwanag. So, walang amor ang mga OFWs dito sa taong ito. Wala. Mga banateros, eto naman, napakayabang talaga nitong demonyong to, no? Sino yan? Eto, sinabi na naman niya. Yung daw disaster preparedness, from reactive, tumungo daw tayo sa predictive disaster response. Grabe! Ano masasabi niyo dyan, Banateros? Master Judea? Baka tinutukoy niya yung nakaraang administrasyon. Kasi noong nakaraang administrasyon, parating pa lang yung bagyo, nakahanda na yung MMRD, yun, basta yung sa NDRRMO. NDRMMO. Oo. Yung mga navies natin, yung mga pantubig natin na sundalo, nakahanda na. Pati yung mga ayuda, nakahanda na. Ngayon nga, nag-iiyakan kung babalikan natin, yung mga binaha, nag-iiyakan kasi wala silang makuhang, walang nagre-rescue sa kanila. Tapos sasabihin mong ganun. Parang, yun nga out of touch Parang, iba yung nangyayari sa realidad kaysa sa lumalabas doon sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang, Oo, may nagre-reklamo pa dyan. Davao na naman, Davao City. Si Torre. Sa Davao Bumili ng bahay dun sa bahain. Kasi mura tapos magre-reklamo ka. Ito pa nga kaya nga sinasabi natin. General problem. Si Torre. Tapos sasabihin niya ready daw tayo. Kumamot nga siya nung bagyo nung after ng 2 days. Anong gagawin natin? Tinanong mo yung tao, ikaw yung presidente, di ba? Tapos, eto nga ang ganda nga nung di ba naggaling tayo sa Davao. Nakita natin yung emergency response nila. Meron silang camera doon sa taas. Okay, binabaha talaga ang Davao, pero sila advance. Ang nangyayari, meron silang camera doon na high-tech sa taas. Tapos, sabi nung mga tropa natin dyan sa Davao, sa 911, bago bumaba yun, 4 hours. So, nakamonitor sila doon. Pag tumaas yung tubig doon, ire-ready na nila yung mga kababayan na paalisin na. Maka-alarm na yun. Papaalisin na nila. So, advance sila. Kinuha, inako na naman niya. Ayun, baka yun. Sa Davao City pala yun. Sa Davao pala yun. So, Pasong 911 dyan ready na. Ready na yung mga tao na ilikas bago pumunta yung baha doon sa mga bahaing lugar. So, maaga pa lang, alam na nila, babaha ngayon. So, kailangan i-ready nyo na yung mga Hindi kababayan. kaya sa sobrang demonyo ni General Torre, nung nakita nila babahain yung bahay ni Torre, pinabayaan nila. Baka, Kaya mo na yan. Hindi. Hindi naman siguro. Ako ni Mari Argel, naman kung gulaha yung bahay nila, sa kanila lang yung gulaha. Yung sa kanila bahay nila. Pero ito matindi. Mas malinis yung baha kaysa sa mukha niya. Kita yung semento. Kita yung semento, di ba? Malinaw no? Malinaw. Pero yung budhi niya, mas madilim pa ron. Coach Oli, isa yan sa speech ni Inday Sara sa London. Yung sabi niya, nagpunta daw sila sa Cebu. Kalahating taon na yung lindol sa Cebu. Hanggang ngayon daw, parang day one pa din. Wala daw nangyayari. Saan galing tong sinasabi niyang disaster preparedness? Kaya nga, sa tingin ko, hindi kayo nami-misinterpret natin si Bongbong Marcos. Kasi
Tinan mo ha, sabi niya, mahiya naman kayo. So ine-expect natin, ipakukulong congressman doon. Hindi, baka sinasabihan niya ron, mahiya naman kayo, Marcoleta, defensor. Kasi sila pinakulong eh, hindi naman itong mga to eh. Ngayon, pumapalakpak pa rin hanggang ngayon yung karamihan na pumapalakpak dyan, may maleta. Na-misunderstood natin. Oo, baka naman namin misinterpret. Katulad nito, inaantay natin yung 20 pesos na bigas. Meron naman daw. Sa kadiwa. 1 point lang. Oo. Hindi, ganito kasi, Kaya- mali na naman yung pagkakaintindi Oo, mo. maliintindi natin. Hindi bababa ng 20, dadagdagan ng Nagdagan 20. ng 20. Dating 60, naging 80. Ikaw Baka naman. hindi tayo 20 pesos nagkakaintindihan per dito. kilo. Mali na naman yung understanding. Pero tanungin natin, since live tayo ha, sino sa inyo ang meron sa lugar ninyong kadiwa na makakabili kayo ng 20 pesos na bigas? Pakisabi lugar yan, na no? pupuntahan ko. Meron daw kadiri. Hindi daw kadiwa. Kadiri. Hindi, Marami. ano kasi siguro, baka yung zona na yan, 2023 pa ginawa yan. Sa Bandateros, Record meron na ba yan. kadiwa malapit sa inyo? Wala, Hindi, wala kasi hangin. meron naman daw na nabibili. Pero ang problema doon, limitado pula. lang. De, ito nga, Sige, boss, attorney. yung ano dyan mga boss Parati niya sinasabing, may 20 pesos na bigas. Nakapagbigay kami ng lahat ganito. Ilan po ang populasyon ng Pilipinas? 117 million at least. Ilan yung nabigyan mo ng 20 bigas? Baka mamaya meron ka lang 20. dyan, naglabas ka ng isang truck ng bigas na tig 20 pesos per kilo. Nilabas mo. Para lang masabi mo na, nagbenta kami ng tig 20 pesos na bigas. Isang lugar lang, no? Tapos naglabas ka, sabi nila, 800 na kadiwa. 800 na kadiwa to service 117 million na Pilipino. Talagang ayan ang budol. Yung parang lang, magpakita mo lang na masabi mo lang na, hindi, kahit i-fact check niya, may ginawa kami. Pero akma ba yun? Sustainable ba yun? Totoo bang serbisyo yun? Ang problema, hindi. Budol na naman yan. Ako naiinis na ako sa kasiniwalingan ni Bongbong eh. Malaki mo, pangarap niya magkaroon ng 20 pesos na bigas. Yung extra na siya, galing ko, 35. Ganun lang kalaki. Pagkagulang mo muna yung kanin ko eh. Bago ka gumawa ng Ulit, ha? Na yan. Ano na ako eh. Hindi, pero ang nakakatakot kasi dito, sa atin ganun ang pinagtatawanan natin, pero kung titingnan mo si Marcos, parang siya naniniwala doon sa kasinungaling na sinasabi niya alam mo yung meron may mga kasiraan ng ulo talaga na pagka chinek mo yung kahit mag-lie detector test, lalabas talaga na parang totoo yung sinasabi. Hindi nagbabago yung pulso. Kasi Sanay na sanay, ano? na ano na niya parang na-master na niya na ipasok na niya sa isip niya, naniwala na siya na lahat ng sinasabi niya, totoo. Ang buong mundo, may sarili siyang mundo. Meron siyang sariling universe na yun ang totoo. Ewan ko, hindi ko alam. Parang ang mga addict ganun eh. Kaya, attorney, Hindi ko ayun sinasabi nga. na addict siya. Pero Yun nga, attorney, yun nga daw yung epekto. Kapag nagpupulburong ka, yung mga ganyang sintomas. not that I'm saying, Pero hindi naman kayo mga doktor eh. not that I'm saying na Tanungin addict siya. natin yung tanungin natin yung doktor. Doktora, ano bang diagnosis, prognosis, at huling habilin mo dito sa mga ginagawa nito? At parang paniwalang-paniwala sa sarili niya na guwapong-guwapo siya. Ganun ba? Tama niyan? Oo, alam nyo yung drug addiction, substance abuse disorder. Kung ano yung nakita natin sa SONA ngayon, no, nakita natin ang isang taong hindi lang out of touch with the Filipino people, no, but he's out of touch with reality. Ang taong may substance abuse disorder na si Bongbong Marcos, I'm saying it, no, I'm saying it, that he is a drug addict. Obviously. Kasi kung ayaw mo mag-hair follicle drug test, sa totoong mundo, equivalent yan sa positive na drug test. At sa totoong mundo, fired ka or hindi ka i-hire pag ayaw mo ng drug test. Kasi ibig sabihin nun, nagda-drugs ka, di ba? So itong taong ito, nagda-drugs yan. At ang substance abuse disorder is a sakit ng lahat ng cognitive functions affected, lahat ng executive functions, judgment, perception. Kaya nga yung sinasabi ni Coach Oli, ano bang realidad niya, 'di ba? Iba 'di ba? So
ang nakita ko dito, no, nakakaawa talaga siya tignan kasi paniwalang-paniwala siya sa sinasabi niya. So nakikita natin ang namumuno sa bansa natin ay merong seryoso na mental health issues. Maliwanag yon. Hindi ko yun sinasabi dahil galit ako sa kanya. Hindi. This is what I think, that this man needs professional help and he is not fit to lead a country at all. Yung sinabi ni Jack kanina, no, na yung trust rating, hindi lang negative Negative 27. Sobrang bagsak, di ba? At ang historical ulit, wala ni sinong pangulo ang nagkaroon ng ganyan na trust rating. Ang ibig sabihin, nanood tayo kanina ng isang taong lulong na lulong sa droga, nalutong-luto na yung kanyang utak. Biro mo, yan ang para ka nagpa-drive ng bus na nakasakay yung mga anak natin sa isang 2-year-old, parang ganon, no? That's why ganito yung nangyari sa bansa. Talagang wasak na wasak ang Pilipinas kay Bongbong Marcos. Pero pag tingnan mo siya, hindi naniniwala siya sa sinasabi niya, no? So yun yung challenge. Dapat talaga mag-resign na lang si Bongbong Marcos kasi nakita natin no? Maliwanag na wala siyang kakayanang mamuno. At in fact, he doesn't belong in corridors of power, but he belongs in a rehab center, no? Yeah. Para sa mga kababayan natin, yung pong opinion ni Doc Lorin Badoy sa kanya yun, ha? Hindi po sa Vox Populi yun, ha? Labas po ang Vox Populi at SMNA dyan, ha? Yung nagsabing adik at hindi kami nagsabi nun. Attorney yun. Labas kami nun. Klaroin lang po natin. Ang sinabi ko, siya ay naniniwala yata sa kasinungalingan na sinasabi niya. At ang sinasabi ko lang, kung titingnan mo, parang ganun din ang mga traits ng mga taong gumagamit. Hindi ko naman sinasabing gumagamit siya. Pero isa lang point lang po sa LTO, sa batas ng LTO. Sa LTO, pagka ikaw may aksidenteng nangyari sa Anti-Drug and Drunk Act, Driving Act, o yung sa ADA, pagka ikaw na aksidente o nahuli ka sa isang aksidente sa kalsada, kailangan bigay mo yung lisensya mo at ipa-drug test ka. Pag mag-refuse ka mag-drug test, revoke ang license mo. Pagka ang bansa mo, medyo napapahamak na at kung ano nang diferensya nangyayari sa bansa mo, ako ituturing ko yun na isang sakuna. Isang disgrasya. At syempre, sino ba yung driver? Yung driver, ipa-drug test natin. Yes. O, di ba? Hindi ko sinasabing pero ayaw magpa-drug test. Kung sa LTO yon at driver yon, revoke ang license. Doc Lorin, may dadagdag ka? May hahabol May ka? dadagdag ako. Nalulungkot ako na kasi kay PRRD noon, no, at itinuro niya yon sa atin, no, ang pinakamataas na karapatan at kalayaan ay ang kalayaan na mamahayag at sabihin ang iyong opinion na wala kang takot. Lalong-lalo na pag public servant ang kinikriticize natin. Pero ginawa ni Bongbong Marcos yung chilling effect na natatakot tayo magsalita kung ano yung totoong opinion natin. Yan ang ating pinakamataas na kalayaan at dapat hindi natin isinusuko yan kahit kanino. That freedom, sinabi ni PRRD, and I'm quoting him verbatim, the freedom of expression is the highest freedom there is. So wag natin isusuko yan kahit na kanino. Hindi tayo dapat natatakot magsalita kung anong sinasabi natin at ang totoong kalayaan ay hindi ka humihingi ng permiso kahit na kanino. So hindi ako humihingi ng permiso kay Bongbong Marcos para sabihin ang aking talagang totoong opinion. Ayun. Okay, samantala napag-usapan po natin kanina yung mga ratings na yan at patuloy pa rin ang pamamayagpag ni VP Sara. Siya pa rin, mula umpisa hanggang ngayon, siya talagang nasa ibabaw, no? At maraming usap-usapan, yung pag-resign. At ito, paglilinaw sa mga usap-usapang pagbibitiw sa pwesto, pasasalamat, suporta at paninindigan. Ito ang naging sentro ng pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa United Kingdom. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Sara Santos. Mabuksan at may mga pumasok na investors. Kasi tumulong ako sa pag-amenda niyan. Ang isang nasa isip namin dyan, yung airlines o yung mga eroplano. Magkaroon man lang sana ng mga, alam mo yung mga eroplanong sa tubig naglalanding? Yung mga seaplanes? Magkaroon ka ng mga sea ambulances.
Ibig sabihin, pwedeng doon sa tubig maglanding, pupunta sa kabilang isla kung saan may ospital. Ilan na ang nagawang ganon? Meron na tayong legal framework. Ilan na yung nagawa nila? Wala. So ano yung pinagmamalaki nila? Lahat ng pinagmamalaki nila, narinig ko na yan, mga nagawa na ng previous administration eh. Oh. So ayan, nangamkam na naman, budol na naman ito. Nasaan na ba yung sinasabi nila? Ano ba talaga yung mga pagbabago? Kasi parang, pag inisip mo, GMA, meron yan Roro. Ayun yung ginawa ni GMA eh. Pag sinabi naman Pinoy, kahit si Pinoy eh. Si Pinoy, may mga pinagawa yan. Skyway, may mga napagawang Skyway yan. Duterte. Libre kami nun eh. Di ba? May build better. Build back better. Parang ganun pa nga yung ano niya eh. Pero nito, anong sinasabi natin dito? Ay itong kay Marcos. Ano na ba talaga yung build Better more. Build better more. Parang mukhang bill more. yun yung problema. Parang ang usapan parate pera. Yes. Magkano yung kinita? Lahat nagtatapos doon. May investment tayo. Meron pa nga, di ba, nahuli sila na Supreme Court mismo? May pera na naumutang. May pera na galing Korea. Para saan pa tong perang ginagamit natin? Bakit tayo utang pa sa Korea? Double budget, Kung tiniwa mo naman sa PhilHealth, yung pondo para sa project na yan. Di ba? Ayun ba yung pinagmamalaki niya? Maramok na ako at only, no? Ako nila, inis na ako. Ano sabi mo kanina? Question yung transportation. Oh. Yung LRT1 niya eh. Nung sinakyan ko, nung kaling ko, yung parang sinakyan ko ngayon. Yeah. Yung train, yung wagon, wala nakagagan. Nung kulawat ko, nandun pa rin. Meron nagawa. Meron naman nagawa. Wala bagong wagon. Wala. Yung kamuning Bridge. overpass. Footbridge. Footbridge. Yun ang nagawa. Yung may elevator. May elevator na isa, di ba gumagana? Puro pa akyat, ay puro pa baba lang. Legacy yun. Yung elevator na yun, para sa mga may kapansanan. Pagpapa mo noon, highway na. Masasagasaan ka. Makakasama ka pa. Hayop na yan. Ang galing eh. Galing. Ang galing. Hindi, wala kasi siyang experience nung normal, regular na tao. Siya ay isang spoiled brat na laki sa layaw, lumaki with a silver spoon in his mouth. Yun yung problema. Ano ni? Pagkakaw ko yun, laki sa layaw, laki sa nakaw. Ay! Alam mo ha. Historically, totoo yan. Ano yan. Doc Lorraine, ito naman, yung isa sa mga napag-usapan kanina, agrikultura, food security. Anong masasabi mo dyan? Alam ko, medyo malapit sa puso mo yung agrikultura. Alam mo, pinakamahirap na sektor, no, ay ang mga magsasaka natin, no, kasama dyan mga indigenous peoples, no. So ang lakas naman ng loob niya mag-claim na ganun. Di ba naging ano siya, the agriculture secretary, wala namang nangyari eh, no. So yung sinabi ni Jack kanina, can I just also respond to that, no? Wala talagang yung sa LRT, grabe, yung haba ng yung Pila. ng niya, no? Talagang this is talagang failure of government. Yung nakikita natin ngayon, wala talagang basic services. Sana sinabi niya, no, kung totoo sana yon, itinuloy namin yung subway na stinap namin nung panahon ni PRRD, itutuloy ko na. Ganon. Sana ganon, di ba? Kasi alam mo, sa totoo lang, ang ganda-ganda ng Japan, pero napakasakit kasi nakikita ko talaga yung kakulangan na sinimulan ni PRRD Punan, 'di ba? Yung nag-golden age of infrastructure tayo. Pero itong walang itong taong ito, no, si Bongbong Marcos, wala talagang stinap niya yung pagtuloy-tuloy ng infrastructure natin, 'di ba? Tapos yan si Vince Dizon, turo lang ng turo, 'di ba? Pero ganun kasi kahusay si PRRD na yung leadership niya, he was so good, was so excellent that he made everybody look good. All of us, he made us look good kasi ang galing-galing niya talaga. 'Di ba? So yung lakas naman ng loob ni Marcos magsalita ng ganyan tungkol sa transportation, wala kasi talaga siyang ginagawa kasi wala siyang kakayanan. Yun ang talaga, that ought to be very clear by now, no? And that the only thing left for him to do is to just step down, resign. Hindi mo kaya. Pero hindi nila gagawin kasi
pinag-uusapan na nila ngayon yung buhay na nila eh. 'Di ba yung political lives nila kasi galit na ang Pilipino, tapos andyan si George Garcia. Parang if you put the entire picture together, no, talagang sama talaga ng mga pinaggagawa nila, no? Tapos yung SONA na yan, diyan mo makikita underline talaga yung kasamaan ng ginagawa nila. Meron pa siyang isang claim, mga Banateros at attorney. Parang may nahukay yata siyang mina ng langis. Kung ipagyabang niya kanina, parang sinasabi niya, mukhang malilibre na tayo sa kuryente. Kung i-deliver niya yung sinabi niya kanina na may renewable power, solar, wala pa man Boss ako Dada, may nakikitang pwede ganyan. bang pasingit, Boss Dada? Sige Pasingit lang ha. Ang SONA kasi, yung mga nagawa mo na-accomplish mo na, hindi kasama dyan yung plano. Yan ang pero yung sinasabi niya, puro plano, di ba? Puro drawing na si Martin, itong ganyan. Pero ang SONA, tapos na. Sabi mo sa Pilipino, ito yung mga nagawa namin para sa inyo, para bumuti ang buhay ng Pilipino. Yun. So, yun lang gusto ko i-clarify. Wala kang nagawa eh. Bokla rin, wala ka Yeah, nagawa. wala. Hindi, ito nga yun panglimang SONA na niya. Ang problema, yung script niya at yung SONA niya, parang yun yung SONA ng isang bagong tungtong na presidente, Yeah. na ito lahat ng gagawin ko. Excuse me, ilang taong ka na lang? 2 taong ka na lang sa pwesto. Excuse me, gaano katagal bago magawa yun? Yung pag-aaral, nuclear power na sinasabi niya. Sige nga, para magawa yun, gaano katagal para aralin? Mamadaliin mo yun? Sa loob ng 2 taon, chinecheck mo pa lang, kaya ba nung lupa natin? Saan mo pwede ilagay yung planta? Anong uri ng mga nuclear power plant ang pwedeng gamitin? Pag-aaral pa lang, ubus na yung 2 taon mo. Kung talagang seryoso siya doon, 2022 pa lang, inumpisahan na niya. Ang problema, tulog siya eh. Hindi mo alam kung saan nangyari, kung anong ginagawa niya. Tapos ngayon, lahat yan sasabihin niya para mapalakpakan siya. Pero yung katotohanan, kung ito ba ay feasible, kung ito ba ay feasible, ito ba ay probable, ito ba ay implementable, enforceable, wala. Yeah. Attorney, ano kasi? Sinabi ni Sergio kanina, yung bagon nga ng LRT, di madagdagan, gusto pa racket. Kaya ako na mukha eh, no? Bakit gusto? Saan kumukuha ng lakas ng loob ng na yan, no? Kasi mo. ang ibig sabihin ni Marcos, yung about sa CONAS. Kasi nga, mag-extend pa siya ng termino. Ayun. Kaya maabutan niya pa yung sinasabi niyang racket na yan. Baka racket niya yan. Kaya racket yun. Oo, hindi na naman tayo nagkakaintindihan dyan. Yung Kasi racket na naman, rocket ship na naman. magkakaroon silang maraming Pero racket. marami ring rumakit kanina, tagapalakpak. Mga rumakit. Oo. Pero Pero mas mahina na. yung kanina yung mga taga-palakpak, doon mo masusukat na yung mga matatalinong tao na may tuturing mo, sila pala yung pinaka 80-80. Pero mo na paniwala sila ni Marcos. Dami nilang pumapalakpak. Alam mo ba't pumalakpak yun? Kasi sinabi ni Marcos, yung mga hindi pumalakpak, ilista mo. Walang maleta yan. Hoy, pero historically historically nangyari yun nung World War II, bago mag World War II. Merong isang dating pinuno yung isang bansa sa Europa, yung may bigote, nag-speech, may isang hindi pumalakpak. Kulong. Hindi ko sinasabing pareho ngayon, pero Di ba? parang kultura yata yan parang nagiging tradisyon na kailangan pumalakpak ka kahit alam mo na puro pambobola at pambubudol yung nangyayari. Baka yung mas malakas ang palakpak, mas malaki din ang bigay. Ay, oo. May lumayo ka nga, gumanon pa eh. Oo. Yung mayor ng Halwan, mayor ng Halwan yun? Alam mo, tanong nga dyan, sige nga, ilabas nyo yung totoo, ilan yung mga binibigay nyong AX kada congressman? Yan. O, ilan yung binibigay nyong MAIP? Sinasabi nyo, hindi na dumadaan sa congressman, talaga lang, tayo pa ba magbobulahan? Tama. Alam mo yung mga palakpak na yan, in preparation for 2028 election. Kailangan nila yung pondo ngayon eh. So, bago magkabigayan, palakpak ka muna kasi sa 2027 SONA, didistansya na yan kay Bongbong Marcos. Hindi na papalakpak yan. Kailangan hawak na nila yung maleta as early as 2026. May spotter. Parang may telescope na tinitingnan yung mga politiko kung sino yung... Naispatan mo ba si Lito Lapid kung ano? No comment daw siya. No comment.
Alam niyo, mga banateros, isa pa sa mga nabanggit niya kanina, yung medyo talagang alam natin na hindi totoo yung healthcare system. Ay, Oo, oo na naman. parang sinasabi niya na maraming mga pasyente, libre, ang walang binayaran. Ibang sitwasyon sa hospital. Hindi. Sa totoo lang, yung zero-based billing, dati na yon, nangyayari na yon. Dati pa, pinaganda nga yun eh. To be fair with GMA and Pinoy, nag-umpisa doon eh. Doon pa lang, ginawa na nila talaga, nakita na epektibo ang PhilHealth. Noong panahon ni PRRD, dinagdagan pa yon. So may zero-based billing ka na, tapos may malasakit center ka pa na mas madali. Kasi ang sabi nun ni PRRD, wag na kayong pupunta dyan sa mga... Kung yung sinabi niya kanina, PRRD, ayaw ko punta sa mga congressman para humingi ng guarantee letters. Di ba? Ginawa na yun eh. Ang problema, nung tumungtong ulit nung upo na si Marcos, pinahina niya, tinigil na naman yung Malasakit Center. Kasi dalang pangalan, Duterte, tsaka si Bongo. Tinigil nila eh. Bakit? Alam ko kasi ilang beses na ospital. May mga kamag-anak ko ilang beses na ospital. At yun na sinasabi. Ako mismo na ospital ako nun eh. Hindi ko kinailangan umikot. Pupunta ka lang doon sa Malasakit Center, doon na. Ang problema ngayon, ay hindi, hanggang ganito lang ang pwede naming ibigay. Pumunta na lang po kayo sa congressman nyo. Yun ang sinasabi ngayon ng mga nasa ospital. So, ito na naman tayo, may pambubudol. Yung sinasabi niya, wala na kayong babayaran, excuse me, dati nang ganyan ang sistema, dati nang ganyan ang proseso. At kung hindi nahuli at hindi na reklamo sa Supreme Court, yung ginawa niyong pagkuha sa pera ng PhilHealth, mas maganda pa sana yan. Kasi nga design talaga ang PhilHealth to develop yung progressive system din ng ating healthcare. Ang problema, pinakailaman niyo eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, claim nyo, bahagi yan ng accomplishment ko. Ay, nako, budol talaga yan. Plus meron pa yan, attorney, si PRRD nagbibigay ng 100 million every month dyan sa PGH. Okay, ayan, gusto ko lang puntahan kasi during that time I was also a member of the Board of Regents of UP. Disclosure po, ako ay appointed ni PRRD na maging regent ng UP. Na-appoint niya rin po ako bilang Director 4 ng CHED, ng Head ng Legal and Legislative Service. Nung panahon ni Marcos, na-appoint din po ako ni Marcos. Kaya hindi ako galit kay Marcos. Na-appoint din ako eh. Pero noong 2024, umalis na ako, hindi ko kinaya. Kasi bago rin yung kultura ng pamamahala. Totoo yan sa PGH, 100 million. Ang usapan lang, UP, PGH, may 100 million na kayo. Ang mahalaga lang, i-liquidate nyo. Pagka ma-liquidate yung 100 milyon, bibigyan ko kayo ng bagong 100 milyon. Ang problema, UP na yung nagreklamo nun, kulang yung absorptive capacity namin kasi nga, maliit lang din yung kayang i-accommodate. So, aminado sila. Magandang problema yon para sa kanila. Ngayon, meron bang 100 million? Wala na. Ang sabi sa akin, wala na raw eh. So I don't know. Kahit daw, attorney, kahit biogesic daw, wala na yung Hindi, kailangan mo magmakaawa sa congressman mo. Kasi doon na nila dinaan. Yung sinasabi nilang AX, hindi kailangan dumaan sa hindi kailangan dumaan sa congressman. Nagbubulahan tayo niyan eh. Alam naman ng lahat, sabi nakalagay sa AX, kung kailangan mong tulong, hingi ka ng tulong sa DSWD. O sige. Pero pag pupunta ka doon, kailangan yung AX mo, i-schedule kayo bago mag-umpisa yung programa ng DSWD, pupunta yung politiko para magtalumpati doon, ipakilala kung sino yung mga kasama niya sa partido at sino yung mga kaalyado niya. Tapos pag alis nila, tsaka lang mag-i-start yung programa ng DSWD. Apple muna, no? Oo, tapos sasabihin nila, wala. Ay nako, yan, totoo yan. Walang biruan yan. Tamaan na ng kidlat, mapunta na sa impyerno pag nagsisinungaling ako dyan. Alam mo, attorney, bakit kayo mag-usap ni attorney Lani ka doon, Huwag naman. Mabigat mabigat yung... Una, hindi siya attorney. Hindi na. Wala na. Two-time nga yun. Two-time disbarment yun. Bakit sila mag-away, Tapos magkusuntukan. Joke lang. Masama yung walang violence. Pero as per the Supreme Court, yung pinakita niyang pag-uugali, kahit yung pinakita niya kanina, pwede pang idagdag yun eh. Nagmumura, Yung ginawa niya kanina na sinabi niya, dapat ipapatay ang
Pulse Asia at saka yung Yung sistema daw eh. Bayaran daw, bayaran. yung yung SWS at saka yung Pulse Asia, yung sinabi niyang yon, dapat padala sa Supreme Court yun. At ang Supreme Court, that will kill any type of appeal or humanitarian consideration na pwede niya hingin. Kasi ang Supreme Court minsan may ganun eh. Sabihin, disbarred ka. Mga after 2 years, sige, aralin natin ulit. After 3 years, baka naman nagbago ka na. Ito pinapakita niya, wala talagang remorse. Pero, so I take issue with that na hanggang Larigadon lang ang aking level. I mean, yung Sa Bleka bigat naman ng, din. yung bigat ng yung bigat ng sinasabi mo. Matapang. Hindi, sabi ko nga, Matapang niya at Hindi naman matapang na matalino to eh. Yun, matapang na... Opo. Uy, one day ako nagsabi. Ikaw ba? Disclaimer, linom-linawan ko yan, linom-linawan. So, ibig sabihin, attorney, dahil dyan sa ginawa niya, may pangatlong disbarment na naman siya. Pwede. Hindi na siya makaka-appeal. Hindi na siya makaka... pinapakita nun na parang hindi ka pa natuto. Oo. Ayun yung ano niya. Pero sabi nga, Paldo na, paldo. wag na natin siyang bigyan ng attention kasi yun ang gusto nun eh. Yun ang nagkakaroon ng attention. So, Ito kasi, inopen wag na eh. lang. Hindi, kasi naalala ko sinilari ka nun sa kanya. Parang, yung kawin niyo, mabukan. Hindi, kasi bahagi lang. Hindi, Inulit kaya ko eh. lang Sorry, naman. sorry. Ganon. Kasi yung bahagi nga yun ng aking experience din sa Kongreso. Ako po ay matagal din na naging Chief of Staff sa Kongreso. Ako yung naging bahagi na rin ng executive. At nagkaroon na rin po ako ng mga, pati sa academe, nandun na rin po ako. At talagang, ang sinasabi ko nga lang po, minsan kasi ayaw lang magsalita ng mga tao. So, pagdating ng araw, gusto ko sumulat ng libro eh. Labasan na lang tayo ng lahat ng alam ko eh. Doc Lorraine, yung healthcare system, Doc Lorraine, anong masasabi mo dyan? Sabi, napakasakit talaga, no, na, kasi nung time ni PRRD, ibang-iba talaga yung nakita ko eh. Pero, talagang, at the root of all of this kasi talaga, is yung pagnanakaw niya, ni Bongbong Marcos, no, nagnanakaw siya sa Pilipino. Maliwanag yun. Dapat at this point, maliwanag na yun. Hindi na lang maliwanag siguro yun para sa mga binabayaran niya, di ba? Pero anong ine-expect natin na kabutihan sa isang bansa na ang gobyerno mismo ang pinakamalalaking mga mandarambong, di ba? Wala talaga kasi ang maghihirap talaga ang taong bayan, no? So, yung experience ko dito, biro mo sa Japan, hindi naman ako Japanese citizen, no? But I pay my taxes. I had an endoscopy, colonoscopy, cancer screening, etc. The whole thing, zero, wala akong binayad. No, kasi bakit? Kasi hindi magnanakaw yung mga nasa gobyerno nila. At saka, bilang doktor, no, yung pinaka nakakaawa na tao ay yung may sakit. Kahit na sino ka pa. Kasi talagang, pag nagkasakit ka, talagang maawa ka talaga sa sarili mo. Hindi ka na talaga yung dati mo, di ba? Therefore, dapat bigyan mo yan ng dignidad. Pero nung ginagawa natin, gusto natin magmalimos pa, di ba? Pupunta pa sa mga corrupt na politiko na ang tingin lang sa kanila ay yung mga boto na hindi talaga gustong magsilbi, di ba? So, talagang kailangan i-overhaul ang health